Hi everyone! This is Carla from Shopping Apps Tips PH at welcome sa aking YouTube channel. Our topic for today is how to fill out SORN Declaration Annex A for online sellers. If you are interested, keep on watching. Okay, pumunta po muna tayo sa ating Google Chrome. And i-search po natin ang SORN Declaration for Seller. Ayan. And then, i-click po natin itong SORN Declaration of Gross Remittances. Ayan. Etong form din po yung ginamit ko nung nag-fill out ako ng Annex A. So, pwede po natin siyang i-download. Ayan. And ipiprint po natin siya ng 2 copies kasi yung isa file natin and yung isa naman sa BIR. So, yon. Iga-guide ko po kayo kung paano po fill outan itong mga naka-blanco. So, itong form ay Annex A. Form siya ng SORN Declaration of Gross Remittances for sellers/merchants engaged in business within electronic marketplaces. So, since tayo ay nagbebenta tayo sa Shopee, Lazada, TikTok, so marketplace po ang tawag doon. So, una, ang nakalagay po ay blank, name of BIR registered seller/merchant. So, ang ilalagay po ninyo dyan ay ang inyong full name, kagaya ng nakalagay sa inyong Certificate of Registration or COR. For example ay Carla D. Hucos Cantoria, of legal age with business address located at, so nakablanko siya ulit, ilalagay nyo po dyan yung inyong complete address, same sa address na nakalagay sa inyong Certificate of Registration or COR. And tax payer identification number, yung inyong TIN, ilalagay nyo po dyan. Yung TIN number ay 9 digits. Kahit hindi nyo na po ilagay yung 3 0 sa dulo, okay lang po yon. Pero kung gusto nyo pong ilagay, okay lang din po. So, depende po yun sa inyo. After having been duly sworn in accordance with law, hereby depose and state. Number 1, that I derived my income from sale of goods and services from electronic marketplace and or digital financial services provider. I-indicate po yung names of electronic marketplace operators or digital financial services providers. So, ang nilagay ko po dito ay Shopee. Hindi naman po siya kinwestiyon ng taga BIR. Inaccept naman po siya. Number 2, that for the period, ang nilagay ko po dito ay 2024, the gross remittances from the sale of goods and services by electronic marketplace operators and digital financial services providers. So, meron po tayong kailangang checkan dito. Do not exceed 500,000 pesos and exceed 500,000 pesos. So, yung chinek ko po dito ay yung do not exceed 500,000 pesos kasi hindi naman po umabot ng 500,000 pesos yung income namin sa Shopee sa loob ng 2023 to 2024. So, yon. So, sa 3, 4, and 5, wala na po tayong kailangang fill outan dyan. And nakalagay naman po dito, in witness whereof I have hereunto set my hand this, yung date kung kailan nyo po pina-notary yung inyong Annex A na form. And meron po dito sa pinaka-last ng page, signature over printed name, individual taxpayer or authorized representative. Huwag nyo pong kakalimutang ilagay dyan yung inyong full name and signature. And ipapanotary nyo po itong form na Annex A. And then kapag napanotaryo nyo na, dalhin nyo na po itong form sa pinakamalapit na BIR sa inyong lugar.
And bibili po kayo doon ng documentary stamp, 30 pesos lang po yun. So, kapag napasa nyo na po itong Annex A, tatatakan po ng BIR ng receive ang inyong form, and ibibigay po nila sa inyo yung inyong file, and then yung gagawin nyo naman sa inyong file ay pipicturean nyo siya and i-upload nyo sa inyong online platform sa business information, kasi nire-required na po tayo ng BIR na mag-comply ng Annex A or sworn declaration. So, yun lamang po. I hope meron po kayong natutunan kung paano mag-fill out ng sworn declaration Annex A. Kung nagustuhan mo po itong video, please like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye for now!